Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 331. May tiwala ako kay Fane. Tumingin si Sharon sa iba at sinabing, naniniwala ako sa kanya at sa akin. Pwedeng pamayat. Ouch, ang sakit ng tiyan ko. Kailangan ko ng banyo. Sharon. Agad na tinakpan ang kanyang tiyan at tumingin sa banyo pagkatapos. Nagsasalita. Paanong posible iyon? Sakit ng tiyan. Ay hindi, meron ba? May kinalaman sa gamot? Paano mabilis kumilos ang gamot? Si Mr. George ay nasa takot. Oh God, baka may mali. Ang mga table tasks. Kung hindi, bakit sasakit ang tiyan ng aking anak? Ano ang dapat nating gawin? Anong dapat nating gawin? Obserbahan natin, baka wala lang. Madam George. Nag-isip tungkol dito at ang lahat ay naghintay sa labas ng toiler. Oh, yun. Mas mabuti. Ilang sandali pa ay lumabas na si Sharon sa inidoro, gayunpaman. Sinimulan niyang takpan muli ang kanyang tiyan pagkaraan ng ilang oras. Bakit ganito? Nangyayari na naman. Bakit pakiramdam ko nawalan ako ng tubig? Meron ba ako? Pagtatae. Muling naglakad si Sharon patungo sa inidoro habang nakasandaw sa dingding. Bastard, paano ang gamot na ito? Ito ay dapat na Croten. Si Mr. George noon. Sa sobrang galit ay hinawakan niya ang mga kamay niya at namula ang mukha. Siya lang ang nagkaroon. Isang anak na babae at ano ang dapat niyang gawin kung may nangyari sa kanya. Bagaman. Medyo chubby siya, ang cute niya. Bukod doon, paanong hindi siya? Mahal ang kanyang nag-iisang anak na babae. Luca, dalhin mo ang mga tao sa bahay ni Fane at dalhin mo. Lahat ng nakabalik dito. Mabilis na utos ni Mr. George, kung may mangyari. Sa anak ko, gusto kong mamatay silang pangit. Oo, Master. Luca Zucker. Agad na kinuyam ang kanyang mga kamay bilang paggalang at umalis kasama ang isang grupo ng mga bodyguard. 2 beses lumabas si Sharon pero bumalik siya sa inidoro bilang. Maya-maya lumabas na siya ng pinto. Sa huli, nanatili siyang nakaupo sa banyo. Mangkok at hindi lumabas. Nagdulot ito ng pag-aalala sa iba at wala sila. Ideya kung ano ang gagawin, Zina Jackson, how dare you come back here with my anak? Sa bahay na tinutuluyan ni Fane at ng iba pa, tumingin si Fiona kay Zina. Na bumalik kasama si Ben, galit na galit. Inay, huwag naman po sana kayong kumilos ng ganito, sa tingin ko. Baka may hindi pagkakaunawaan sa pagitan natin. Napayuko si Zina. At mamulong pagkaraan ng ilang sandali. Oo nanay, dapat meron. Hindi pagkakaunawaan. Agad namang ainalalayan ni Ben si Zina at sinabing. Hindi pagkakaunawaan. Paano yun magiging hindi pagkakaunawaan? Siya ang isa. Na nakipagtulungan sa mga tulisan ng motor at ninakawan ako ng pera. Inamin na ito ng mga tulisan ng motor. Galit na tumingin si Fiona kay Zina. Tinanggihan niya ang 100 milyon mula kay Neil ngunit ang 3 milyon na ito ay sa kanya lamang. Nagkakahalaga ngayon. Paanong kumalma si Fiona kapag naiisip niya kung paano ang muntik ng manakawin ng pera at halos mabaigo silang bawiin. Ako. Kilala ang mga taong iyon ngunit hindi ko sinabi sa kanila kahit kanino. Nililigaw kanila. Naaagrabyado ang ekspresyon ni Zina. Kabanata 332. Niligaw ako. Paano kanila nagawang masama? Nakasimangot na tanong ni Fiona. Kainahinala. Kinawian ni Zina ang kanyang kamay at sinabing, hindi namali, sila ay. Kusa akong binabalangkas. Hindi ako nakasama sa kanila. Nangyari na parang. Ito, dahil magkakilala kami, tinanong nila ako tungkol sa boyfriend ko. Sitwasyon pagkatapos naming uminom at sinabing nakahanap ako ng isang mahirap na lalaki. Zina. Mabilis na nag-isip tungkol dito. Hindi ako natuwa na sinabi nila iyon at sinagot iyon. Hindi kami mahirap. Sabi ko mayaman ka at magbabangko ka ng halaga. Mahigit 3 milyon bukas. Uminom ako ng ilang inumin at sinabi ko sa kanila. Everything as I was semi-conscious, so, agad na sabi ni Ben sabay A. Ngumiti, itay at ina, makinig kayo. Tama ako nung sinabi ko na meron ka. Misunderstood Zina pero hindi ka naniniwala sa akin. Imposible, sabi ni Fane. Nakita kanya nung sinundan niya sila. Higit pa riyan, sinabi sa amin ng mga tulisan ng motor na 20% ang hiwa mo. Giit pa rin ni Fiona. Naglakad siya. Paarap at tinulak si Zina. Shoo! Lumabas ka. Ayaw ng pamilya Taylor A. Manugang na tulad mo. Naging maganda ang pakikitungo namin sa iyo pero ang sama mo talaga. Tao. Inay, na misunderstood mo talaga ako.
Hindi ka makapaniwala. Anong one-sided story ang sinabi sa'yo ni Fane? Sabi ni Zina habang umiiyak, alam mo. Na ayaw sa akin ng ate ni Ben kaya si Fane, ang kanyang bayaw ay ayaw din sa akin. Paano ka maniniwala sa lahat ng sinabi niya? Nagsimulang magtaka si Fiona kung ano. Nangyari nang marinig niya ang sinabi ni Zina. Napatingin siya kay Zina na naaagrabyado. Ekspresyon at naramdaman na hindi siya nagsisinungaling. Kanina ay nakatingin sa baba si Zina. Kay Fane at maraming beses na siyang nagsalita para sa kanilang pamilya. Kaya naman, Fane. Baka may sama ng loob kay Zina at ginagawa ito para itaboy siya. Natuwa si Zina nang makitang nag-aalangan si Fiona. Agad siyang pumunta. Pasulong at sinabing, Inay, sisihin mo ako sa lahat. Sinisisi ko ang sarili ko. Pagkukwento ng mga sinabi ko sa mga taong iyon pagkatapos kong malasing. Kasama ko din uminom. Sila sa pangalawang pagkakataon na pumunta kayo para isagawa ang deposito, sabi ko sa kanila. Lahat dahil lasing ako at gusto kong ipakita na si Taylor. Mayaman ang pamilya at hindi mahirap. Ina, kilala mo na si Zina. Ilang taon. Siya ay nakatira sa amin noong kami ay mahirap, hindi mo. Naniniwala ka sa sinasabi niya pero naniniwala ka kay Fane. Ayaw niya kay Zina at may sasabihin sana siya para itaboy siya. At saka, naiintindihan ko si Zina. Hindi siya ganoong klaseng babae. Nagsalita si Ben sa ngalan ni Zina. Anak ko, hindi sana ginawa iyon. Bakit niya mali si Zina? Si Joanne, na nasa tabi. Ang gilid, ay hindi maaaring magpatuloy sa marinig kung ano ang kanilang sinasabi at rebutted sa isang madilim na ekspresyon, pakiramdam ko ay hindi si Zina ang sinasabi niya. Haha. Nanay ka ni Fane kaya natural na pumanig ka sa kanya. Niyakap siya ni Zina. Dibdib gamit ang dalawang kamay at sinabing misteryoso, gayunpaman, naiintindihan ko. Pagkatapos ng lahat, walang ina na tutulong sa mga tagalaba sa halip na ang kanilang sariling anak, ngunit ang katotohanan. Nasa harap mo, ibinuko ni Joanne ang kanyang bibig ngunit walang masabi. Siya ay isang mapayapang tao, paano siya mananalo sa isang laban sa isang tulad ni Zina? Fine, fine. Hayaan na lang natin ang isyong ito. Baka misunderstanding talaga. Nga pala, Zina, kailangan mong uminom ng mas kaunti at kontrolin ang iyong mga salita. Kung tutuusin, sa bibig nang gagaling ang kamalasan. Naiintindihan mo ba ako? Tumingin si Fiona. Kay Zina, pinag-isipan ito at sinabing, ay oo, nabalitaan ko na maraming tao ang namatay. Sa kakahuyan sa labas ng bahay kahapon. Posible bang naging sila? Pinatay ni Fane. Agad namang nasabi ni Zina na nagtataka, talaga. Hindi pwede. Nagkaroon ako. Walang ideya. Hindi nakakagulat na hindi ko makontak ang aking kaibigan sa pamamagitan ng telepono. Dapat meron si Fane. Pinatay sila para maibalik ang pera. Kabanata 333. Napahinto si Zina at napabuntong hininga bago nagpatuloy sa pagsasalita, si Fane din. Duguan at marahas. Pinatay niya ang mga taong iyon dahil sa pera. Ano ang gagawin? Mangyayari sa atin kung nagkamali tayo sa kanya sa hinaharap. Siya rin ba, hindi si Zina? Magpatuloy ngunit malinaw sa iba ang kahulugan sa likod ng mga salitang iyon. Fiona. At nagkatinginan si Ben at nakaramdam ng lamig sa kanilang mga gulugod. Ito ay totoo na pinatay ni Fane ang mga tao para sa pera at ito ay sobra. Kung ang mga taong iyon tamaan siya, sana tinuruan na lang niya sila ng leksyon. Gayunpaman, kung alam nila ang tungkol sa ang aktwal na sitwasyon na may tumuutok ng baril kay Fane, hindi nila gagawin. Magkaroon ng mga kaisipang ito. Talagang masama ang ugali ni Fane, sinaktan pa niya si Young Master Clark nang walang anumang paliwanag. Buti na lang hindi ginawa ni Young Master Clark magsabi ng kahit ano dahil natatakot siyang mawala ang kanyang karangalan kung sasabihin niya sa kanya. Pamilya tungkol dito. Kumunat ang noo ni Ben at hinitit ang kanyang sigarilyo. Kailangan ni Fane kontrolin ang kanyang init ng ulo. Pagkatapos ng lahat, hindi ito ang larangan ng digmaan. Sa sandaling ito, sa paligid. Huminto ang isang dosenang sasakyan sa labas ng kanilang bahay at may dumating na grupo ng mga bodyguard. Galit na naglalakad papunta sa kanila. Sino ka? May hinahanap ka ba? Agad namang humakbang si Fiona at nagtanong. Nagtaka siya kung ano nangyayari. Dalhin ang lahat dito sa amin. Utos ni Luca, ang mga bodyguard. Nahuli si Fiona at ang iba pa, pinapasok sila sa kotse. Umalis na sila pagkatapos nila. Hinanap ang bahay at sinigurado na walang tao doon, sa lalong madaling panahon. Lahat ay dinala sa sala ng isang villa at dinala. Harap ni Mr. George. Ito, saan tayo? Nagkamali ka ba? Wala kaming ginawa. Nagkamali ka ba? Si Fiona at ang iba pa
ay labis na natakot nang makita nila ang napakagurang bahay na iyon. Ang aming mga tao ay hindi gagawa ng gayong mababang antas ng mga pagkakamali. Si Mr. George ay may isang madilim ang ekspresyon ng mukha niya. Tumingin siya kina Ben at Zina bago sinabing, "Kayong dalawa dapat Fane at Selena diba? Kung may mangyari man sa akin. Anak ngayon, lahat kayong naririto ay kailangang mamatay kasama niya." Matapos marinig ang sinabi niya, sabi ni Fiona at ang iba pa ay natakot na namutla ang mga mukha. Tiyak na nagdulot na naman ng gulo ang manggugulo na si Fane. Hindi. Boss, hindi, Mister, nagkamali ka talaga. Hindi ako si Fane at hindi siya. Selena. Ang pangalan ko ay Ben at ako ay kapatid ni Selena. Ito si Zina, my girlfriend. Ang dalawang ito ay aking mga magulang at ito ang ina ni Fane. Si Ben ay takot na nanginginig ang boses niya. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pagpapaliwanag. Si Fane siguro ang nakasakit sa inyo ng anak mo. Kailangan mo lang para kunin siya at alam ko kung nasaan siya. Hulihin mo siya at ayos lang na pumatay ka. Siya rin, pero inosente kami. Ikaw ang pamilya niya. Ngumiti si Mr. George. Malamig at sinabing, dahil ikaw ang kanyang pamilya, hindi ito isang pagkakamali. Kung meron man ang mangyayari sa aking anak, lahat kayo ay kailangang mamatay. Magdurusa at magsisisi si Fane. Kung patay na kayong lahat. Haha. Kabanata 334. Nang marinig iyon ni Andrew at Fiona, nanginginig sila sa takot. Hindi nila inaasahan the other party to think that way. Kuya, please wag mong gawin yan. Humanda ka. Fane. Wala siyang kinalaman sa amin, isang stay-in son-in-law lang. Tama, ako. Hindi pa nga siya kinikilala bilang manugang ko. I hate him very. Magkano? Hehe, hayaan mo na kami. Kami ay inosente. Tanong ni Fiona habang tumatawa. Anong lugar ito? Lamingalinga si Zina at naramdaman niya ang lugar. Ay masyadong malaki. Wala siyang ideya kung aling pamilya iyon, ngunit tiyak na marami ito. Mas mayaman kaysa sa pamilya Taylor. Siya ang master ng pamilya George. Isa ng mga katulong ay naghiyawan. Dahil nahuli ka, huwag mo nang isipin ang pagkuha. Umalis dito. Pamilya George. Ang first class na aristokratikong pamilya. Zina. Hingal na hingal, ganap na nawala ng salita. Bakit sinaktan ni Fane ang pamilya George? Malas talaga siya. Kung alam niyang mangyayari ito, dapat lang nakipaghiwalay kay Ben. Ang kanyang orihinal na plano ay upang makilala ang higit pang mga mayayaman sa pamamagitan ni Ben. Hindi lamang niya nakuha ang kanyang mga kamay sa pera, mayroon din siya nakuha ang sarili sa gulo. Teka, sandali, naalala ko na. Kahapon ng gabi, nag-propose si Miss George kay Fane. Hindi niya siya sinaktan noon. Tama ba, Mr. George? Anong nangyayari? Galit ba si Miss George? Kung iyon ang kaso, madali itong malutas. Matutulungan kitang hikayatin siyang pakasalan si Miss George. Sa ganoong paraan tayo ay magiging isang malaking pamilya. Pag-usapan natin ito ng mapayapa. Hindi na kailangan ng karahasan. Si Fiona ay tumatawa ng paumanhin habang siya nag-iisip ng mga paraan para patayin si Fane. Ang gulo na kanyang nilikha ay dinadala problema sa kanilang lahat. Nakakainis. Humph. Kasuklam-suklam si Fane. Siya. Binigyan ng 3 table tas ang aking anak, na sinasabing makakatulong ito sa kanyang mawala ng timbang at linisin ang mga lason sa kanya. Gayunpaman, ang aking anak na babae ay natigil sa banyo. Naghihirap mula sa pagtatae mula nang kumain siya ng tableta. Kung magpapatuloy ito, hindi niya gagawin. Kayanin mo. Naghinala ako na pinakain ni Fane ang aking anak na protein para lang makagawa. Purge ng anak ko. Si Mr. George ay galit na galit at nagsalita sa pamamagitan ng gritted ngipin, masyado siyang hamak. Maaari niyang tanggihan ang aking anak kung hindi niya ito gusto. Sa halip, pinaalis niya ang iba at ginamot ang aking anak. May nararamdaman ako na sinasadya niyang paglaruan ang anak ko para kutsain siya. Pagkatapos noon, siya nag-isip muli at sinabing, sabihin mo sa akin, saan nagtatrabaho ang anak ng isang B** na iyon. Magpapadala ako ng isang tao upang dalhin siya dito. Pamilya kanya, huwag mo nang isipin. Nakatakas. Mr. George, sasabihin namin sa iyo kung saan siya nagtatrabaho. Pwede bang ikaw na lang? Hayaan mo na tayo, please. Sila ang pamilya ni Fane mula noong sina Selena at Fane. Legal na kasal kung tutuusin. Ang bagay na ito ay ipinaalam sa buong gitna. Lalawigan. Gayunpaman, iba ako. Ako lang ang kasintahan ni Ben Taylor, ako ay inosente. Ni hindi ako malayong kamag-anak ni Fane. Itinanggi ni Zina ang lahat ng kaugnayan niya.
Sa kanila na may nagsusumamong tingin. The thought na si Zina pa ang tumatawag sa kanya. Ina at pagtuligsa sa kanya kapag dumating ang gulo ay ikinagalit ni Fiona at Andrew, Mr. George, please let her go. Girlfriend ko lang siya at hindi pa maituturing na bahagi ng ating pamilya. Tumulong si Ben sa paghingi ng awa. Matapos matingnan ng matagal si Zina. Kung tutuusin, kung galit ang kabilang partido. At gustong patayin sila, mas mainam na iligtas ang pinakamaraming buhay hanggat maaari. Ben, I miss you too. But I'm not considered as part of your family yet I'm not married to you. I'm so sorry. Napatingin si Zina kay Ben na may pasasalamat. Tingnan mo ang mukha niya. Mabuti naman. Tama ka, ikakasal ka pa sa pamilya. Isang masakit na ngiti si Ben. Bagamat sinabi niya ang mga salitang iyon, naramdaman niya. Bahagyang nanlumo. Kabanata 335. Itigil ang drama mo. Sinabi kong wala sa inyo ang maliligtas. Ngumiti si Mr. George. Sinisterly at sinabing, saan nagtatrabaho sina Fane at Selena. Kasama nito, papatayin kita ngayon. Natakot si Fiona, ngunit sa pag-iisip ng kanyang sarili. Anak na babae, pinamamahalaang niya ang kanyang ngipin at sumagot, Mr. George, mangyaring. Pumunta tayo. Hindi namin inisip na pakainin ni Fane ang iyong anak na kakaibang gamot. Ginawa niya ito nang wala tayong nakakaalam. Kami ay walang kasalanan. Sabihin mo sa akin ngayon. Saan sila nagtatrabaho? Si Mr. George ay tila nawala ng pasensya. Hinawakan niya si Fiona sa pamamagitan ng kanyang kwelyo at tinanong siya ng galit. Bitawan mo ang asawa ko. Agad na sumugod si Andrew. Sa kasamaang palad, si Mr. George. Ipinadala siya sa lupa na may isang solong sipa. Dumating din ang mga bodyguard. Pasulong at palibutan siya. Sabihin mo sa akin. Si Mr. George ay sumulyap kay Fiona. Kung hindi mo sasabihin sa akin, papatayin kita ngayon. Sa sandaling iyon, si Fiona talaga. Takot, sumasagot ng kinakabahan, Si Fane ay gumagana bilang isang bodyguard sa pamilyang Drake. Hindi ko ba masabi kung saan nagtatrabaho ang aking anak na babae? Dapat ikaw ay naghahanap ng Fane. Ang pamilyang Drake. Nang marinig iyon, si Mr. George ay natigilan sandali. Kung iyon ang kaso, kung gayon ang mga bagay ay magiging lubos. Nakakahirap. Kahit na si Fane ay isang bodyguard lamang ng pamilyang Drake, sila. Kailangan pa ring igalang ang katayuan ng kanyang employer. Upang pumunta at makuha siya. Piss off ang pamilyang Drake, ano ang magagawa niya? Gayunpaman, pagkatapos ng ilan. Pagsasaalang-alang, napagpasyahan niya na magiging maayos ito. Maaari lang siyang magbayad. Pera sa pamilyang Drake upang mabayaran ang kanilang pagkawala at ibigay ang mga ito. Siya sa ibabaw. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang anak na babae ay dapat na nagkakahalaga ng higit pa sa isang bodyguard ng pamilyang Drake. Para sa bagay na iyon, naniniwala siya na ang pamilyang Drake ay maunawaan. Kasabay nito, isa pang matandang lalaki mula sa pamilyang George ang kumuha. Lumabas ng baril at itinuro ito sa ulo ni Zina. Sabihin mo sa akin kung saan nagtatrabaho si Selena. Kung hindi, kukunan kita ngayon. Sasabihin ko sa iyo, sasabihin ko sa iyo. Siya na. Nagtatrabaho sa ilalim ng isa sa mga negosyo ng pamilyang Drake, ano ulit iyon? Dragon Dynasty Real Estate. Nagtatrabaho siya doon bilang isang tagapamahala ng kagawaran ng pagbili. Ang mga binti ni Zina ay nanginginig sa takot habang pinaputok niya ito. Lahat. Ang iba pang partido sa wakas ay pinanatili ang kanyang baril habang si Zina ay bumagsak sa ang lupa sa kanyang noo ay lumubog sa malamig na pawis. Master, kaunti ito. Mahirap. Si Fane ay isang bodyguard lamang. Dapat itong madaling makuha siya. Gayunpaman, si Selena ay nagtatrabaho sa kanilang kumpanya ng real estate bilang isang manager. Kung nakukuha namin siya, hindi ito iginagalang ang pamilyang Drake. Kung nangyari iyon, magagalit ang pamilya Drake. Pinayuhan ni Lucas si Mr. George pagkatapos ng ilan mga saloobin. Oo, tama iyon. Ang pamilyang Drake ay pinapabore ng aking anak na babae. Kahit na siya ay isang manager lamang, ang kanyang buwan ng sweldo ay nasa ₱1,000,000. Gusto nila talaga ang aking anak na babae. Kung pupunta ka para sa aking anak na babae, masaktan mo ang pamilya Drake. Lumiwanag ang mga mata ni Fiona. Tumagal siya ng ilang hakbang at natatakot ng matakot. Gawin natin ito sa ganitong paraan. Igagalang namin ang pamilyang Drake. At kalimutan ang tungkol kay Selena. Tulad ng para kay Fane, kukunin natin siya. Gayunpaman, hindi tayo makakapunta. Para sa kanya sa tirahan ng Drake. Maghanap ng ilang mga tao at itago sila. Sa labas, makuha mo sila sa sandaling umalis siya sa Drake.
Residence. Sa wakas ay itinuro ni Mr. George pagkatapos ng ilang mga pagsasaalang-alang. Kabanata 336. Parehong sina Fiona at Andrew ay nagpalaki ng isang panloob na buntong hininga nang marinig nila. Ang kanilang anak na babae ay hindi inagaw. Gayunpaman, galit na galit sila, alam na sila. Hindi makatakas sa hindi maiiwasang. Ito ang lahat ng kasalanan ni Fane. Huwag alalahanin na siya. Hindi nagustuhan si Sharon, talagang ginamit niya ang mga Croton upang i-swindle siya at sinabi sa kanya ay ilang gamot na slimang. Ang mahirap na batang babae ay naghihirap mula sa pagtatae. Parin, aalisin ko ngayon, Ginoo. Nagbigay si Luke ng isang kamao at palm salute dati. Mabilis niyang iniwan ang eksena. Alam niya na si Fane ay isang bodyguard at nag-surmise siya ay isang bihasang manlalaban, kaya lumibot siya sa paghahanap ng iba pang magagandang mandirigmasa. Recruit. Pagkatapos lamang ay umalis siya para sa lugar ng tirahan ng pamilyang Drake. Napabuntong hininga si Joanne. Medyo inaasahan niya ang lahat na nagawa ni Fiona at ng iba pa. Gayunpaman, hindi siya tumayo para sa kanya. Anak na lalaki. Alam niya na walang silbi ito, kahit na ipinaliwanag niya ang lahat sa kanyang ngalan. Bukod, siya ay may sukdulang pananampalataya na ang kanyang anak ay hindi magiging bobo. Feed Sharon Crotons. Ang kanyang anak ay hindi isang tulad nito, hindi siya magagalit. May isang tao kahit na hindi niya gusto ang mga ito. Oh, mas mahusay. Sa wakas, pagkatapos kung ano. Parang isang kawalang hanggan, sa wakas ay lumitaw si Sharon mula sa banyo, malamig na pawis. Lumiligid ang kanyang noo. Mahal, kumusta ka? Okay ka lang ba? Ang kanyang mga magulang. Agad na tinanong nang makita nila siyang lumabas, mag-alala sa kanilang mga ekspresyon. Mabuti na ako. Ako ay nasa mabuting espiritu, talaga. Marami lang akong *T. Sharon. Sumabog ang isang awkward na ngiti. Napansin niya ang mga bodyguard sa harap niya, bilang. Pati na rin si Fiona at ang iba pa. Nanay, tatay, sino sila? Oh, sila ang magulang ng biyena ng punk na iyon, Fane Woods. Dinala ko lang sila rito mula nang sila. Ang kanyang pamilya. Hinahanap siya ngayon ni Luca. Sa kasamaang palad, gumagana ang punk na iyon. Bilang isang bodyguard para sa pamilyang Drake, kaya matalino para sa amin na hindi mahuli. Kanya kaagad. Sinabi ko kay Luca at ang iba pang mga kasama upang maghintay sa pasukan. Mahuhuli nila siya sa sandaling bumaba siya sa trabaho. Ang Fane na iyon ay talagang nangahas. Upang pakainin ka ng mga Croton, bibigyan ka ng isang tiyan, ang ulo ng George. Nagsalita ang pamilya. Tiyak na tuturuan ko siya ng isang aralin sa sandaling makuha natin siya. Panipi. Agad na nakita ni Sharon si Red. Nanay, tatay, ano ang iyong dalawa? Tungkol sa, agad siyang tumahol. Binigyan lang ako ni Fane ng mga table task na slimang. Ay, maniwala ka sa kanya. Sinabi niya sa akin na mawawalan ako ng 15 kilo sa loob ng isang araw. Pagkatapos, sinabi niya iyon, lumingon siya sa mga bodyguard. Ilabas mo lang ang mga ito. At tingnan ang mga ito, utos niya. Gayon din, sabihin kay Luca na bumalik. Si Fane ay isang doktor. Marahil siya ay mas mahusay kaysa sa mga western na doktor sa mga ospital. Panipi. Ang mga bodyguard ay tumingin sa kanilang mga Panginoon, hindi gumagalaw ng 1 pulgada. Kailan? Narinig ito ni Fiona at iba pa, ang pagkalito ay tumawid sa kanilang mga ekspresyon. Fane. Isang doktor. Hindi sila kailanman naniniwala na sa 1,000,000 taon. Oo naman, mayroon si Fane. Ilang kaalaman sa kung paano gamutin ang mga buto pagkatapos na nasa larangan ng digmaan para sa gayon. Maraming taon bilang isang tao ng militar, at pinamamahalaang niyang pagalingin ang paa ni Andrew. Gayunpaman, hindi iyon nangangahulugang siya ay kwalipikado upang matulungan si Sharon na mawala ng timbang. Bukod dito, ang pagpapagaling ng isang binti at pagkawala ng timbang ay dalawang ganap na magkakaibang mga isyu. Tama iyon. Tiyak na nagbigay si Fane ng mga table task na slimang. George. May hindi pagkakaunawaan. Mangyaring pakawalan tayo. Nagreaksyon muna si Zina habang sumigaw siya. Out ka agad. Ang gusto lang niya ay umalis sa lugar na ito, at gagawin niya. Iwanan ang gitnang lalawigan ng sabay-sabay. Siya ay umunlad kung saan siya magpunta. Kahit na, kung ang pinuno ng pamilyang George ay natanto ang isang bagay ay hindi maganda pagkatapos, ito ay huli na. Hindi ko sila pabayaan. Hindi ko ma-verify kung ang iyong katawan. Magkakaroon ng mga komplikasyon mamaya. Matagal ka nang nasa banyo. Ngayon dapat kumain ka na ng mga Croton. Tingnan mo, mukha kang matindi. Sa tingin ko, nakakuha ka ng isang maliit na payat. Ang pinuno ng pamilyang George ay naobserbahan ang kanyang
Anak na babae at napansin na medyo payat siya. Ang kanyang puso ay pumalakpak sa paningin. Kabanata 337. Mukha akong payat. Agad na lumiwanag ang mga mata ni Sharon. Mabilis. Kunin mo ako Scale ng pagtimbang. Sinabi ni Faye na mawawalan ako ng 15 kilo sa loob ng isang araw. Hayaan mo ako. Sukatin ang aking paraan at tingnan kung ang gamot ay talagang epektibo. Humikbi siya. O aking kabutihan, huwag mong sabihin sa akin na makakakita na ako ng mga resulta. Naramdaman ni Sharon. Ang kaligayahan ay dumadaloy sa kanyang katawan. Kung talagang nawalan siya ng timbang, mangyayari ito. Gawin ang kanyang araw. Hindi nagtagal, 2 bodyguard ang nagdala ng napakalaking weighting scale sa kanya. Agad na tumayo si Sharon. Tumimbang lang ako. Ang aking sarili noong nakaraang araw, aniya. Ako ay 106 na kilo noon. Sino ang nakakaalam kung ako? Talagang nawala ng timbang. Matapos niyang sabihin ito, napansin niya ang mga numero. Oh my! Kabutihan! 101.5 kilo lang ako ngayon. Bigla siyang sumabog sa kagalakan. Nawala lang ako. 4.5 kilo sa loob ng ilang sandali. Ito ay kamangha-manghang. Walang paraan. Nawala ka talaga. Timbang. Nagpalitan ng sulyap sina G at Ginang George, lubos na nagulat. Ang karamihan sa loob niya ay nasa loob ng banyo ay marahil 1 oras, at ang kanilang ang bigat ng anak na babae ay talagang bumaba. Seryoso. Si Joan ang una. Rush over. Tiningnan din niya ang mga numero. Lubhang inilipat niya iyon. Ang mga mata ay nagsimulang tumulo ng luha. Alam ko na ang aking anak na lalaki ay hindi manloloko ng sinuman. Hindi siya swindler, maaasahan mo iyon. Dahil sinabi niya na makakatulong ito na makaligtaan. George na mawalan ng timbang, panatilihin niya ang kanyang mga salita para sigurado. Talaga, iyon ay kamangha-manghang. Napakaganda ni Fiona na siya ay praktikal na sumasayaw. Mula sa mukha ito, halos sumabog siya sa isang parisukat na sayaw sa harap ng lahat. Mr. George, dahil hindi ito scam at maayos ang iyong anak na babae, maaari ba tayong umalis? Panipi. Si Andrew ay nagpalaki ng isa pang panloob na buntong hininga. Ang mga kaganapan ay mayroon lamang. Binigyan sila ng isang pagkabigla ng kanilang buhay. Walang paraan. Agarang tugon ni G. George. Nahuli ang mga ito sa bantay. Hindi namin alam ang buong sitwasyon ngayon. WHO. Alam kung anong gamot ang iyong kinain. Paano kung mayroon itong mga epekto? Paano kung ito? Ang scale ng pagtimbang ay hindi tumpak. Sino ang maaaring sabihin? Bukod, paano kung may isang bagay? Nangyayari muli sa aking anak na babae pagkatapos naming pakawalan ka. Sa anumang rate, maghihintay kami. Hanggang sa ang lahat ay naayos at napatunayan bago ilabas ang lahat sa iyo. Panipi. Tama iyon. Walang maaaring umalis ngayon. Isang gamot na dapat na mahimalang. Magkaroon ng ilang mga epekto. Nag-chip din si Ginang George, Fiona at ang iba ay hindi nagsalita ng hindi nagsalita. Ang magagawa lang nila ay manalangin na ang gamot na ito mula sa Faye ay tunay na epektibo at walang mga epekto. Tama. Paano kung ang scale na ito ay hindi tumpak? Inisip ito ni Sharon ng ilang sandali. Bago mag-udyok sa kanila, kumuha ako ng isa pang scale. Natatakot ako na ang isang ito ay hindi tumpak. Oo, batang miss. Agad na tumakbo ang 2 bodyguard. Ang minuto na umalis sila, ang ekspresyon ni Sharon ay nagkalaban muli. Nakakapit. Ang kanyang tiyan, siya ay sumiksik sa banyo. Siya kailangan pa niyang pumunta. G. Si George ay nahulog sa isang estado ng gulat. Kung nagpatuloy ito, maaari siyang bumagsak. Pagkapagod. Pagkaraan ng ilang sandali, ang 2 bodyguard ay nakahanap ng isa pang pagtimbang. Scale naghintay sila sa labas. Sa oras na ito, lumitaw lamang si Sharon mula sa banyo. Nang malapit na itong tanghali, mukha siyang parang nawalan siya ng maraming timbang. Ang aking kabutihan. Ang kanyang palda ay sobrang loser. Nawalan ulit siya ng timbang. Kaya natin, tingnan na talagang nawalan siya ng timbang sa oras na ito. Si Fiona ay labis na nasasabik. Salamat sa mga Diyos, totoong na-save sila sa oras na ito. Kabanata 338. Siya ay lumago na mas payat. Tiyak na mas payat siya. Si Ginang George ay labis na nasasabik din. Ito ay halos isang himala. Timbangin ko ang aking sarili. At tingnan. Hindi na maaaring maglaman si Sharon ng kanyang kaguluhan. Agad siyang sumakay sa unang scale ng pagtimbang. Kumuha siya ng isang matalim na paggamit ng hininga kung kailan. Tinimbang niya ang sarili. Ang aking kabutihan, 97.5 kilo lang ako ngayon. Ito ay hindi makapaniwala.
Nawala ang isa pang 4 na kilo. Nawala pa rin ako ng 4 na kilo kahit na ang scale na ito ay hindi nagtatrabaho. Kaya dapat ay lumago ka. Si George ay mukhang nalulugod. Napansin niya ang kanyang anak na babae, na napansin na bukod sa pag-film ng pawis sa kanyang katawan, tila siya ay nasa mataas na espiritu. Kaya, mukhang doon ay hindi magiging komplikasyon sa ngayon. Excited na tumakbo si Sharon sa isa pa ang waiting scale at naobserbahan ang mga numero, at sa lalong madaling panahon, siya ay tumalon sa kagalakan. Nanay, tatay, halika rito at tingnan. Ang mga numero ay pareho. Ako ay 97.5 kilo. Nakapagtataka, 97.5 kilo ay marahil ay masyadong mabigat para sa iba pang mga batang babae. Marahil ay maramdaman nila na malayo ito sa isang okasyon hanggang ipagdiwang. Hindi ito isang numero na magpapasaya sa kanila. Gayunpaman, ito. Ang mga figure na ginawa ni Sharon ay labis na nasisiyahan. Palagi niyang nais na mawalan ng timbang. Masaya siya sa buong araw kahit na 1 kilo lamang ito. Iyon. Ang panaginip ay naramdaman tulad ng nais na pag-iisip sa kanya bago ngayon. Isang kabuuang 8.5 kilo. 8.5. At ito ay tanghali lamang. Sino ang nakakaalam kung magagawa mo talaga? Mawalan ng 15 ngayong gabi. Ang isang katulong ay labis na nasisiyahan din. Palagi siyang napanood at nagtag pagkatapos ni Sharon. Alam niya ang dami ng pang-aabuso at nakakahiya na natanggap niya mula sa iba sa buong dalawang ito, 3 taon. Nanay, tatay, kita nyo. Ano ang sinabi ko sa iyo? Si Fane ay hindi kailanman magsisinungaling sa akin. Siya ay isang sundalo, sigurado, ngunit doktor din siya. At siya ay isang himalang doktor sa akin. Panipi. Ang ekspresyon ni Sharon ay sumasalamin sa walang iba kundi kagalakan. Isang pag-iisip noon. Naganap sa kanya habang idinagdag niya, hindi mo ba ito ilalabas? Sharon, hindi ka ba nag-aalala na magkakaroon ng mga epekto? Bakit hindi tayo maghintay hanggang sa gabi at tingnan kung ang iyong katawan ay tunay na libre mula sa mga komplikasyon? Hindi ako. Ilabas lamang ang mga ito pagkatapos, ituturing ko sila sa isang masarap na pagkain. Pinipigilan ko lang ang pinakamasamang kaso na senaryo mula sa nangyayari, sige. Nagpatuloy si George. Ngumiti, halika, bigyan sila ng mga upuan at maghanda ng mga pampalamig para sa kanila. Sila ang aking mga bisita ngayon. Kung ang aking anak na babae ay tunay na naging maayos, tiyak na ako ipahayag ang aking pasasalamat. Ang kasiyahan ay nag-spark sa Fiona nang marinig niya na si Mr. Si George ay ipahayag ang kanyang pasasalamat. Mula sa mga hitsura nito, katawa-tawa na malinaw na nawawala ng timbang si Sharon. Kung si Fane ay tunay na bihasa sa gamot, at maaaring tunay na gamutin ang kakaibang sakit ni Sharon, kung gayon ang lahat ay magiging perpekto. Huwag alalahanin kung hindi binigyan sila ni George ng pera, ito ay isang karangalan ng sarili nito kung tinatrato niya sila sa hapunan. Kung maaari silang lumikha ng mahusay na relasyon sa pamilyang George, hindi na nila kailangang mag-alala sa hinaharap. Magkakaroon sila ng isa pang pamilya upang umasa. Kasunod ng tren ng pag-iisip na ito. Agad na nagsalita si Fiona, "Choklang, patawad sa amin noon. O mahal, hindi kami kailanman. Naisip na ang manugang na ito ng atin ay magiging mahusay sa gamot bilang. Mabuti marahil ay nakilala niya ang ilang bihasang doktor at medyo natutunan mula sa siya habang siya ay nasa hukbo. Napuno ang sama ng loob ng dibdib ni Joanne. Kapag sila sa una ay narinig na sila ay papatayin, naramdaman ni Fiona at iba pa. Maput na handa na silang agad na putulin ang lahat ng mga relasyon sa Fane. Sila, kahit na sinabi na siya ay isang tagalaba sa kanilang pamilya. Ngayon na ang sitwasyon ay pabor sa kanila, hindi lamang siya ang tumawag sa kanya ng biyenan, ngunit sinabi niya ito. Napakadali. O hindi, aking tiyan. Masakit ulit, matapos magpahinga si Sharon. Ilang sandali, bigla niyang hinaplos ang kanyang tiyan. Ngunit ang kaligayahan ay sumayaw sa kanya. Mata, sa palagay ko mawawalan ulit ako ng timbang. Magpatuloy. Ginang. Hindi mapigilan ni George na ngumiti. Hindi siya masyadong nag-aalala sa oras na ito. Tuldok. Sa tirahan ng pamilya Drake, dumating na si Fane at handa na upang gawin ang kanyang trabaho. Hindi niya inaasahan na si Kyle at ilang iba pang mga bodyguard makakasalubong sa kanya sa sandaling lumakad siya sa mga pintuan. Kabanata 339. Sumimangot si Fane nang makita niya na ito ay si Kyle. Sir, huwag mong sabihin sa akin na gusto mo. Hamanin mo ulit ako. Hey, walang paraan.
Mas malakas ka kaysa sa akin. Ako. Nakakuha ng mas mahusay na mga bagay na dapat gawin kaysa sa hamanin ka sa isang laban na mawawala ako. Kyle. Chuckled at humakbang pasulong, nag-aalok ng isang sigarilyo kay Fane. Halika ngayon. Kapatid na si Fane. Naisip na natin ito, ikaw ang magiging malaking kapatid ng mga bodyguard ng pamilya Drake mula ngayon. At bilang aming malaking kapatid, ang natitira sa amin ng mga bodyguard ay makikinig sa iyo. Hindi kinuha ni Fane ang sigarilyo, siya. Kinuha ang kanyang sariling puting sand na sigarilyo sa halip. Naninigarilyo lang ako ng sigarilyo mula sa tatak na ito, aniya, nakangiti. Hindi ako sanay sa iyong premium sigarilyo. Si Kyle ay nakaramdam ng labis na awkward kapag si Fane ay talagang tinanggihan ng sigarilyo. Napahiya ito sa kanya bilang pinuno ng squad. Gayunpaman, siya. Huwag kailanman inaasahan ang paliwanag ni Fane. Ginawa nitong mawala ang awkwardness saan. Instant. Ngumiti siya at nadulas ang sigarilyo sa pagitan ng kanyang mga ngipin. Hey! Ikaw ay natatangi, kapatid na si Fane. Kahit na ang iyong mga libangan ay mas espesyal kaysa sa atin. Kahit anong gusto mo. Tawagin mo lang ako kahit anong gusto mong tawagan ako. Panipi. Inunat ni Fane ang kanyang mga paa, nag-iisip sandali. Ngunit, dahil mayroon ka na ang pagtawag sa akin ng Big Brother, kung gayon mas mahusay kang gumanap ng maayos sa hinaharap ng kurso, sinabi ni Kyle habang binubugbog ang kanyang dibdib. Sige na, Fane. Tumango at pumasok sa loob. Pumunta siya sa sala, na matatagpuan sa una sahig ng villa ni Tanya. Sa ngayon, umiinom siya ng tsaa kasama ang kanyang pinsan, Ivan. Si Ivan ay nakasuot ng isang itim na damit na midi na nangyari lang. Takpan ang kanyang tuhod ngayon. Sa kanyang patas na tono ng balat, ang kaibahan na ito ay tumingin sa kanya. Kahit na mas kaakit-akit, isang hangin ng gilas at pag-aalsa na dumudulas sa kanya. Ngumiti sa kanyang mukha ay agad na nawala nang makita niya si Fane na pumasok. Galit. Pinakuluang sa kanya minsan naalala niya ang nangyari kahapon kung kailan iyon. Si Punk ay nakakita ng isang bagay na hindi niya dapat nakita. Sa kasamaang palad, nagkaroon si Tanya. Partikular na sinabi sa kanya na si Fane ay maaaring magkaroon ng isang espesyal na koneksyon sa Diyosa ng digmaan at na ang pamilyang Drake ay kailangan pa ring maging sa kanyang kabutihan. Gilid. Ito ay nag-spark kahit na mas napupuot na mga saloobin sa Ivan. Gusto niya. Wala nang higit pa upang masira siya at sirain siya para sa kabutihan. Hindi paraan. Hindi ko magagawa. Hayaan mo lang ang slide na ito. Kailangan kong mag-isip ng isang paraan upang mailagay siya sa kanyang lugar. Hindi ako kailanman. Kung hindi man, naisip ni Ivan tungkol dito, kung gayon siya. May naisip, ngumisi siya sa pinsan niya. Tanya, hindi pa ako nakakapunta Gemstone Street sa mahabang panahon. Bakit hindi kami lumalakad doon? Ngayon, oo naman. Hindi pa ako namimili ng ilang sandali. Hayaan mo na, Tanya. Agad na sumang-ayon. Kung gayon dapat nating dalhin ang iyong personal na bodyguard. Kasama na, pagkatapos ng lahat, walang paraan na maaari tayong pumunta doon ng walang bodyguard. Maraming mayaman. Pumunta doon ang mga tao, ngunit maraming mga pickpocket sa mga lugar na tulad nito. Bukod dito, nakakakuha ito ng medyo magulong doon. Pagkatapos ay sumulyap si Ivan patungo kay Fane. Ang implicit na mensahe sa kanyang mga salita ay malinaw. Sige, hindi kami. Dalhin ang iba pa ngunit siya noon. Siya ay nagkakahalaga ng ilang dosenang mga lalaki lamang. Tanya. Sagot, nakangiti. Ilang dosenang. Pinapagaan mo ako. Nag-flash si Fane A. Walang iti ang ngiti at idinagdag, ako ay nagkakahalaga ng 1,000 kung ang lahat ng aking kinakaharap. Mga ungol. Panipi. Kabanata 340. Anong ipinagmamalaki? Para bang ikaw ay isang Diyos ng digmaan sa iyong sarili? Ginawa ang mga salita ni Fane. Ivan roll ang kanyang mga mata. Marahil ay naniniwala siya kung ang isang bodyguard ng ang pamilyang Drake ay nagkakahalaga ng 100 lalaki, ngunit ang nagkakahalaga ng 1,000 lalaki, ay pagtulak ito. Hayaan. Medyo huli na ngayon. Ang mas maaga ay mas mahusay kung kailan dumating ito sa pagpili ng mga bato sa pagsusugal. Kung hindi man, isang taong may magandang mata. Para sa kanila ay maaaring kunin ang mga mabubuti. Sabi ni Tanya, nakangiti. Kinuha si Ivan. Ilang sandali. Oh, mukhang medyo alam mo ang tungkol dito. Tanya, pinuri siya ni Ivan. Si Tanya ay gamulong lamang sa kanyang mga mata. Ako. Natutunan ang lahat mula sa iyo, okay. Ikaw ay isang nut para sa mga pagsusugal na ito. Mga bato, palaging inilalabas ako sa Gemstone Street. Marami na ako doon.
Mga oras na, kaya syempre alam ko ang lahat ng mga pangunahing bagay na ito. Nag-chat ang duo. Malayo habang naglalakad sila sa gitna ng patio sa labas ng mansyon. Oh, tama. May alam ka ba tungkol dito, Fane? Lumingon si Tanya upang tanungin siya. Bodyguard nang napansin niyang hindi siya nagsabi ng isang salita. Nakagambala si Yvonne. Ang mga ito bago pa niya mabuksan ang kanyang bibig. Siya ay isang militar. Tao. Narinig ko pa na siya ay isang batang lalaki sa paghahatid dati. Talagang iniisip mo ba iyon? May alam siya tungkol sa mga pagsusugal na bato, isang pastime ng mayayaman at ang mayaman. Ang isang bagay na tulad nito ay paraan sa labas ng kanyang liga. Paano siya magkakaroon? Nakarating na ba ito? Nagtatanong lang ako. Paano kung may alam siya? Panipi. Nagrebutted si Tanya, isang awkward na ngiti sa kanyang mukha habang ginawa niya ito. Isang bagay. Tulad nito ay tunay na may oras ng isang mayamang tao. Ang isang regular na pamilya ay hindi kailanman magkakaroon. Ang paraan upang mag-double dito. Ang mga labi ni Fane ay kulot sa isang ngiti. Binuksan niya ang pintuan ng sports car ni Tanya nang maabot nila ito. Karaniwan, pagsusugal. Ang mga bato ay isang sugal sa loob ng isang bato, aniya. Ang isang hiwa ay gagawa o masisira ka. Kapag naitakda mo na ang iyong mga tanawin sa tamang item, maaaring may maging isang gemstone na magpapasaya sa iyo sa isang instant na bilyonaryo. Siyempre, ikaw ay mawalan kung pinili mo ang maling bato. Hindi masama. Hindi ko naisip na gusto mo. Pakinggan ang aming kasabihan na isang solong hiwa ay gagawa o masira ka. Ibinigay ni Yvonne A. Nakakatawa ng ngiti. Binuksan niya ang pintuan ng kotse at dumula sa backseat. Hayaan. Pumunta, aniya. Tutulungan kita na palawakin ang iyong mga abot tanaw ngayon. Ako ang numero. Isang rock dealer sa mundo ng pagsusugal. Maaari akong gumawa ng ilang milyon sa loob. Isang buwan na may ilang swerte, kahit na 10 milyon at higit pa ay hindi isang problema. Ikaw. Gumawa lamang ng 10 milyon, at tinawag mo ang iyong sarili na numero 1 rock dealer. Panipi. Nagbigay si Fane ng isang nakakatawa ng ngiti habang siya ay nagmamaneho, ang kanyang ulo ay nanginginig sa hindi kasiya siya. Tulad ng kung ikaw ay tulad ng isang kamangha-manghang mata. Hindi ko alam ang tungkol sa ibang mga lugar. Ngunit sinasabi ko sa iyo na ako talaga ang number 1 rock dealer sa gitna. Lalawigan. Yvonne chuckled at itinaas ang kanyang baba ng bahagya, pagmamataas sa kanya. Postura. Nasa labas siya. Wala na si Fane, ngunit kasama niya si Miss Tanya. Hindi ito mabuti. Oras upang makuha siya. Kabilang sa mga kotse na nakapark sa kabaligtaran ng Drake. Ang villa ng pamilya, si Luca ay nangyari na nakaupo sa isa sa kanila. Una siya. Plano na maghihintay siya hanggang sa bumaba si Fane mula sa trabaho, at pagkatapos niya lumabas sa pangunahing pasukan bago makuha siya. Kahit na ang pamilyang Drake ay upang ilunsad ang isang pagsisiyasat ng kanilang sarili sa hinaharap, hindi na si Fane maging buhay. Siya ay isang bodyguard lamang. Bukod dito, hindi sila direktang nakidnap. Siya mula sa tirahan ng pamilyang Drake. Hanggat nagbigay sila ng pera. Walang paraan na ang pamilya Drake ay hindi sasang-ayon sa kanila. Hindi nila kailanman naisip na makikita nila si Fane na nagmamaneho pagkatapos na hindi maghintay ng masyadong mahaba, kasama dalawang magagandang kababaihan sa paghatak. Siyempre hindi natin siya makukuha habang kasama niya. Miss Tanya, paano kung may mangyayari sa kanyang pagbabalik pagkatapos namin kumuha ng Fane? Kami ay nasa malubhang problema noon. Itinuring ni Luca ang kanilang predicament para sa isang habang. Pagkatapos, sinabi niya sa kanyang mga subordinate, huwag alalahanin. Hayaan. Maghintay ka lang dito. Kukunin namin siya kapag siya ay bumaba mula sa trabaho sa hapon. Kapag nag-iisa siya. Ngunit sa ibang panig, ang isang itim na Audi ay lihim na sumusunod. Ang sports car Fane ay nagmamaneho mula sa malayo. May isang bodyguard sa Audi. Huwag masyadong malapit. Ito ay magiging mahirap kung ang punk na iyon ay nalaman. Narito kami. Siya ay isang napakabihasang manlalaban. Binalaan niya ang driver. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.